Hi everyone, our Bible verse for today is all about 2 Kings 6:15 to 17. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. "Oh no, my lord, where shall we go?" the servant asked. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." And Elijah prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills of full of horses and chariots of fire all around Elijah. So, itong background po na itong verse na to, that time si Elijah is napapaligiran sila ng mga Arameans na kung saan gusto silang sakupin, sugurin, pero laging pag nagpaplano sila, laging pumapalpak yung plano nila. And they were surprised because nalaman nila na merong magaling na intel ang Israel that time, which is si Elijah yon. Si Elijah, nalalaman niya lahat ng pwedeng mangyari in the future because ibinibigay sa kanya ng Panginoon lahat ng mga nangyayari at pwedeng mangyari. So, life is full of uncertainties. Maraming nangyayari sa buhay natin na walang kasiguraduhan. Paano ba natin mananavigate? Paano ba natin mag-travel? Paano ba natin itatakbo yung bukas? So, see through the eyes of faith. Dito sa verse na to, dito sa talata na to, makikita natin na may dalawang kumbaga, merong dalawang perspective. Isa is yung perspective ni God at isa is yung perspective ng kung ano lang yung nakikita ng mata. So, dapat makakita tayo hindi lang sa physical na mata, kundi makakita tayo sa ating pananampalataya. Like what Elijah. God revelation to him what will happen. Ipinakita sa kanya ng Diyos kung paano ang gagawing atake ng mga Arameans sa Israel. So, with our God, there's no uncertainty. Marami sa atin may problema. Maaring hindi natin alam pwedeng mangyari bukas. So, maaring tomorrow is darkness. Minsan, yung situation natin mabigat. Nasa state tayo na natatakot tayo. So, dito, kailangan natin makita yung mga bagay-bagay. We have to look at it as God's perspective way. Like what Elijah did, na eyes in faith. There's no uncertainty with God. Pero sa Diyos, there's no uncertainty with God. Dahil sa Diyos natin, lahat ng bagay may kasiguraduhan. Nakabase tayo kasi minsan sa kung ano lang nakikita ng mata natin. Physically. Pero dito makikita mo kung gaano makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Nakabase tayo dapat kung ano yung plano niya, yung wisdom ng Diyos sapagkat siya yung nakakaalam at siya yung gumagawa kung ano yung pwedeng mangyari. Certainly, ito ang importante. Nakikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay natin. Madalas nakikita ng tao kung ano yung panganib, yung threat, kung ano yung kinakakaharap lang na problema. Pero hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos. So don't be afraid. Kaya nga 'di ba dito sa verse na to sinabi dito, don't be afraid.
those who with us is more than those who with them. Si Elijah, nakikita niya ang kamay ng Diyos and na nakapaligid sa mga Arameans, puno ng chariots of fires. Kumbaga, Lord, ipinapanalangin ko kung may mga tao na sarado ang mata, buksan niyo po ang kanilang mata. Buksan niyo po yung mata ng mga mahal namin sa buhay, mga malapit sa amin, na ang nakikita lang is kung ano yung problema ng physical. Na pwede lang maranasan that with you, God, there's nothing impossible. Lord, open the eyes of those people. Yung mga kagaya nangyari kila Elijah, yung mga kaaway pala napapaligiran sila ng kamay ng Diyos. Walang makakatalo at walang makakagapi hanggat protektado tayo ng Diyos. See through the eyes of faith. Maraming tao, alanganin, may agam-agam, dapat natin tignan sa sitwasyon kung paano tinitignan ng Diyos ang mga bagay-bagay. We have to see our situation in God's perspective. So mundo, walang kasiguraduhan. Pero with God, there's nothing impossible. May certainty with Him. Kasi siya yung may plano, siya yung may control ng lahat, siya yung nakakaalam kung anong pwedeng gawin. Sa Diyos, may certainty tayo. Fear no one, fear nothing when you are with God. Ikaw ba ay nakakaramdam ng takot? May mahal ka ba sa buhay na mayroong karamdaman? Wala tayong dapat katakutan. Yung takot na nagmumula sa pakiramdam natin na malayo tayo sa Diyos, alalahanin natin ang Diyos kasama natin palagi. Kahit anong mangyari, when you are with God, you are protected, you are safe. So navigate the unknown with a complete trust with God. Walang nakakaalam sa atin kung anong mangyayari kinabukasan. What will happen? Ang tanging may hawak lang po nito ang Diyos. Siya lang nakakaalam ng mga bagay-bagay. Pero siya ang magdadala sa atin sa tamang lugar kung saan tayo nararapat. Ibigay mo yung buong puso at buong tiwala mo sa Diyos kasi siya ang nakakaalam kung saan kanya dadalhin. What is the best way? So, tanungin natin yung sarili natin, what is the best way for us to face the unknown? And I want to share this simple prayer to you, Heavenly Father. I came to you acknowledging that life is full of uncertainties, but I find peace knowing that there is no uncertainty with you. Help me see every situation with eyes of faith. When fear and doubt try to take hold of my heart, remind me that you are always with my side. Give me the eyes to navigate the unknown with a complete trust with your plans. Let me fear no one because I know that you are with me. Strengthen my faith each day. I trust you completely and I pray in Jesus' name. Amen. Thank you everyone and God.